Isang araw ay nagulat na lang ang mga nasa guild nang biglang inalok ng isang babaeng adventurer na si Arsena ang kapwa adventurer na si Laos na bumuo ng kanilang party. Ngunit matapos nilang magpakilala sa isa't isa ay biglang kinausap si Arsena ng guild receptionist na si Amherst. Sinabihan nito si Arsena na kilala umano si Laos na isang mangmang na adventurer. Isa siyang healer ngunit wala umano itong ibang alam kundi basic heal lang. Bagamat naging miyembro siya ng party na Blades of Lightning ay tinanggal din siya dito. Ngunit kahit anong sabihin ni Amherst ay buo na ang pasya ni Arsena na makasama sa party si Laos dahil matagal niya ng pangarap na mangyari ito. Dahil dito ay napaisip tuloy si Amherst na baka matagal nang kilala ni Arsena si Laos. Nang mag-fill up na sila para sa kanilang party registration ay hindi pa din makapaniwala si Arsena na nakasama niya muli ang matagal niya nang hinahanap. Katapos nilang magparehistro ay napagpasyahan nilang magtungo na sa Mardat Labyrinth. Dahil baguhan lang si Arsena sa Mardat ay ipinaliwanag na din sa kanya ni Laos ang mga dapat niyang malaman. Pagkadating nila sa labyrinth ay nagpasya si Arsena na magsilbing frontline dahil siya ang martial artist at si Laos ang healer. Sa una ay nag-aalinlangan pa si Laos sa kakayahan ni Arsena sa labanan pero pinatunayan naman kaagad ni Arsena kung gaano siya kalakas nang may makaengkwentro na silang mga goblins. Dahil wala din siyang alam sa mga magic stones ay ipinaliwanag na din ito ni Laos sa kanya at kung ano ang silbi nito bakit binibili ito ng guild. Nang magpatuloy sila ay biglang hinila ni Laos si Arsena dahil muntikan na pala nitong maapakan ng isang patibong. Nagtaka si Arsena kung bakit alam din ni Laos na malaman ng isang patibong kahit isa naman siyang healer. Katwiran ni Laos ay dahil siguro sa tagal na din niyang pagiging adventurer. Nakita nila sa unahan ng isang orc na siyang ipinagtaka ni Laos dahil isa na itong mid-level monsters na karaniwang makikita lang sa mid-floors. Gayunpaman ay kampante pa din siya na matatalo nila itong kung magtutulungan silang dalawa ni Arsena. Nilabanan nito ni Arsena ngunit sobrang tigas pala ng katawan nito. Pagkaganti nito ay napasandal siya sa pader pero buti na lang ay mabilis nakakilo si Laos para iligpit ito. Dahil dito ay mas lalo pang nagtaka si Arsena kung isa nga bang healer si Laos pero katwiran pa din ni Laos ay dahil matagal na siyang adventurer kaya may alam din siya sa pakikipaglaban. Pagkabalik nila ng guild ay nagulat si Amherst na marami ang nakuha nilang magic stone sa loob lamang ng kalahating araw. Inakala tuloy nito na bumaba sila sa mid-level dahil sa magic stone ng orc na kaagad namang nilang nilinaw na nakalaban nila ang orc sa top floor. Hindi na nagduda pa si Amherst sa kanila dahil may mga report na din pala ng mga insidente tungkol dito. Nang ibinigay na sa kanila ang bayad sa mga magic stones ay nagulat si Laos sa dami nito. Dahil dito ay naalala niya tuloy na ni minsan ay hindi siya hinahatian ng tama nung nasa Blades of Lightning pa siya. Habang papalabas na sila ng guild ay walang kaalam-alam si Laos na pinagmamasdan pala siya ni Mr. Handsome. Kaya ilang sandali lang ay kinausap nito si Amherst dahil iniisip nito na tinulugan ni Amherst si Laos na makahanap muli ng party. Kagad itong itinanggi ni Amherst at sinabi niya na si Arsena mismo ang pumili kay Laos. Nagtungo sila Laos sa tavern para kumain at kumuha na din ng kwarto. Pagkapasok nila ng kani-kanilang kwarto ay muling inalala ni Arsena ang araw nung iniligtas siya ni Laos. Si Laos pala ang dahilan bakit pinili niyang maging adventurer at nangako siya na bubuo sila ng party. Katapos ng araw na iyon ay nagsanay na siya ng martial arts hanggang isang araw ay nalaman niya ang pagkakatanggal ni Laos sa Blades of Lightning. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito at natupad niya na din ang kanyang pangako. Ngunit ang problema ay hindi na siya maalala pa ni Laos at baka siguro dahil na din sa tumangkad na siya at nag-iba na ang kulay ng kanyang buhok. Maliban dito ay lumakas na din ng sobra si Laos kaya hindi na nito kailangan pa ang kanyang tulong. Ang ipinagtataka lang niya bakit kaya tinatawag na mangmang si Laos kahit napakatalentado naman ito. Nang makatulog si Laos ay muli niyang napanaginipan ng araw nung miyembro pa siya ng Blades of Lightning at nilabanan nila ang isang Hydra. Dahil hindi siya nakakagamit ng antidote spell para sa lason mula sa atake ng Hydra kay Soberia ay sinisisi tuloy siya ng kanilang leader na si Margules. Inutusan nito si Armia na atakihin ng Hydra ngunit hindi ito umubra. Dahil dito ay napilitan na lang si Margules na umatras muna kaya sumunod na lang din sila Laos. Pagkabalik nila ng guild ay dito na napagpasyahan nila Margules na tanggalin na sa grupo si Laos dahil siya umano ang rason bakit hindi nila natalo ang Hydra. Tinanong pa nila si Armia at dahil sa takot ni Armia kay Margules ay itinuro na lang din ito si Laos. Bigla siyang nagising kaya naisip niya na baka masyado niya itong iniintindi kahit alam niya na hindi na ito mahalaga sa kanya. Muli niyang inalala ang araw nung baguhang adventurer pa lang siya 6 na taon na ang nakakaraan. Kahit noon pa man ay kilala na siyang mangmang pero gusto niya pa ding maging first-rate adventurer. Ang problema ay ginawa lang siyang pain ng party na sinalihan niya.
Akala ng kanyang mga kasama ay ligtas na sila ngunit ang mga ito pala ang uunahin na iligpit ng mga orc dahilan para magkaroon siya ng pagkakataon na makalabas ng labyrinth. Pero nalulungkot pa din siya na wala man lang ni isa ang nagtuturing sa kanya bilang isang totoong adventurer. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay nakita niya ang isang karwahe na inatake ng mga goblins. Nang makita niya ang batang babae ay hindi siya nagdalawang isip na iligtas ito. Bagamat hindi niya kinaya ang maraming goblins ay sapat na ang oras na naibigay niya para sa pagdating ng Order of Knights. Matapos niyang pagalingin ang pasan na natamo ng bata ay naikwento niya dito ang kanyang sinapit kanina. Dahil dito ay nangako ang bata na magiging adventurer din ito paglaki nito at bubuo sila ng kanilang party. Pero alam niya na isa itong noble kaya imposible itong maging adventurer. Gayunpaman ay naging motibasyon niya ang mga sinabi nito para magpatuloy sa kanyang pangarap. Nakahanap siya ng mga mentor para ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Dahil basic heal spell lang ang kaya niyang gawin ay pinagtuunan niya na din ng iba pang adventurer skills. Pagkabalik niya sa pagiging adventurer ay dito na siya naging miyembro ng Blades of Lightning. Malaki ang pasasalamat niya sa mga sinabi ng bata dahil kung hindi dahil dito ay baka sumuko na siya sa kanyang pangarap at hindi niya makikilala si Narcena. Wala siyang kaalam-alam na ang bata at si Narcena ay iisang tao lang. Kinabukasan ay muli silang pumasok sa labyrinth at sa pagkakataon na ito ay mga undead naman ang kanilang mga nilabanan. Nakaharap nila dito ang isang lich at dahil hindi tumatalab dito ang pisikal na atake ay naisip ni Laos na umatras muna. Ngunit hindi pumayag si Narcena dahil kampante ito na matatalo nila ang lich. Nagsilbing decoy si Laos dahil gagamitin pala ni Narcena ang prana. Kaya isang suntok lang nito sa lich ay kaagad niya itong natalo. Pagkabalik nila ng guild ay tuwang-tuwa na naman si Amherst sa kanilang mga dalang magic stone. Dahil malaki ang nakuha nilang bayad ay nagpasya si Laos na umorder ng mamahaling pagkain na pagsasaluhan nilang dalawa. Habang kumakain na sila ay natanong ni Narcena kung ano itong mga white pillars na nakatayo sa palibot ng syudad. Ayon kay Laos ay hindi din umano alam ng mga workers kung ano ang mga ito at sino ang nagpatayo sa mga ito. Bigla na lang umanong nagpakita ang ahente ng may-ari dala ang mga blueprints at ang pera. Para kay Laos ay mas mabuti sana kung pader na lang na nakapalibot sa buong syudad ang itinayo. Ipinaalam naman ni Handsome sa guildmaster na nasa syudad ang Sleeping Princess at kasama ito ni Laos. Pero ang mas ikinababahala ng guildmaster ay si Laos dahil kailangan na nila itong maitaboy ng syudad bago pa sila maubusan ng oras. Isang araw ay ipinakilala na ni Margulis kina Soberia ang bago nilang healer at ito ay si Lyra. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad din silang nagtungo sa kinaruruunan ng Hydra. Plano ni Margulis ay sila ni Lyra ang magsisilbing frontline kaya nagulat si Lyra dahil isa siyang healer. Dito na nalaman ni Lyra na ang dati palang healer nila Margulis ay kasama din sa pakikipaglaban na siyang hindi karaniwang gawain ng mga healer. Nalaman din niya na si Laos din pala ang may kagagawan bakit kulang na ang ulo ng Hydra. Hindi na siya pinilit pa ni Margulis na makipaglaban dahil ang mas importante ay nakakagamit siya ng antidote spell. Pagkabalik nila Laos ng guild ay nalaman nila mula kay Amherst ang nangyari sa Blades of Lightning. Binugbog pala ang mga ito ng Hydra na nagdahilan para magtamo ng matinding pinsala si Armia. Dito lang napagtanto nila Margulis at Soberia na mas malaki din pala ang pakinabang ni Laos. Naisip ni Margulis na kausapin si Laos para pabalikan ito sa kanilang party. Kinabukasan mismo ay kaagad silang nagtungo sa guild para kausapin si Laos. Hindi naman basta-basta pumayag si Narcena sa pinaplano ni Margulis. Pero kampante si Margulis na papayag si Laos na bumalik sa Blades of Lightning. Dito na nilinaw ni Laos kay Margulis na kahit na anong mangyari ay hindi na siya babalik pa sa Blades of Lightning. Dahil dito ay inisip kagad ni Margulis na iniimpluwensyahan lang ni Narcena si Laos. Ngunit hindi nagustuhan ni Laos ang kanyang mga paratang kay Narcena kaya binantaan tuloy siya nito. Dahil hindi nagtagumpay ang kanyang plano ay kinausap niya na si Amherst na ihanap sila ng bagong adventurer. Dito na lumapit ang isang adventurer na gustong sumali sa Blades of Lightning. Para masubukan ito ay minabuti ni Margulis na makipagduelo dito. Ngunit pagkasimula nila ay kaagad siyang natalo sa isang atake lang. Dahil dito ay napahiya tuloy siya sa ibang mga adventurer. Nagpasya sila ni Soberia na tanggapin ang adventurer na nagpakilala sa pangalang Shig. Tinawag naman ni Sheila si Laos dahil mayroon umanong gustong kumausap sa kanya. Pinasama niya na din si Narcena at ito pala ay sila Armia at Lyra. Nakiusap ang mga ito kay Laos na sumama muli sa Blades of Lightning na harapin ang Hydra dahil pupuntahan umano nila ito ulit ngayong araw. Alam nila na nagiging sikim na si Margulis kaya nagtataka si Narcena kung bakit nila ito tinutulungan.
Katwiran ni Armia ay dahil kasamahan niya ito dahilan para magalit si Arsene sapagkat hindi man lang niya inisip ng ganito si Laos. Natakot pala ito na ipagtanggol si Laos dahil baka tanggalin din ito ni Margules sa party. Kaya ngayon ay humihingi siya ng tawad kay Laos sa kanyang mga nagawa. Naintindihan naman siya ni Laos at napatawad siya kagad nito pero nilinaw din ni Laos na hindi na siya babalik pa sa Blades of Lightning. Bago sila umalis ay pinakain muna ni Mary si Armia dahil napansin niya na matamlay ang pangangatawan nito. Kinausap muna nila Laos si Lyra para pag-usapan ng sitwasyon ni Armia. Binalaan ni Laos si Lyra tungkol kay Laos at pinayuhan na umalis na lang ng guild ngunit hindi nito kayang iwan lang si Armia sa Blades of Lightning. Pagkabalik nila ay nakilala kagad ni Lyra si Shig na tinawag niyang Sig. Napagtanto niya kagad na nagpapanggap lang ito kaya hindi niya na ito binuko pa. Napansin niya ang hawak nitong espada na pagmamayari ng Swordmaster na si Ronaldo na ayon kay Sig ay bigay umano ng kanyang mentor. Matapos ang pagkikita muli nila Lyra at Sig ay hindi na din maitago ni Lyra ang kanyang tuwa. Habang patungo sila Laos sa labyrinth ay napalingon siya sa kinaroroonan ng Hydra at kung saan kasalukuyan na ding patungo na dito ang Blades of Lightning. Makalipas ang ilang oras ng pakikipaglaban nila Laos sa labyrinth ay minabuti nila na magpahinga muna at kainin na din ang mga pagkain na ipinadala ni Mary sa kanila. Dito na din naikwento ni Laos ang tungkol sa Hydra at kung gaano ito kalakas bakit hirap na hirap sila Margules na talunin ito. Dahil dito ay nabahala lang si Arsene kay Armia pero sinabihan siya ni Laos na huwag masyadong mag-alala dahil kahit may ugali si Margules ay may ibubuga din naman ito sa labanan at andan din si Saberia. Katapos nilang kumain ay napagtanto ni Arsene na parang gusto niya na ding subukan ng ibang lugar katulad ng wetlands dahil parati na lang silang nasa labyrinth. Nang mag-umpisa ng atakihin nila Margules ang Hydra ay parehas nila itong napuruhan ni Sig. Pero para sa sunod na atake ni Sig ay hindi niya ito itinuloy para umano si Margules ang tumalo sa Hydra at tawaging Margules the Hydra Slayer. Nagustuhan ito ni Margules kaya hinayaan muna siya ni Sig na makipaglaban sa Hydra. Habang inaatake din ni Armia ang Hydra ay bigla itong gumanti na hindi na nailagan ni Armia. Sa sobrang takot ni Armia ay lumabas sa kanyang katawan ang mana na nakapagbigay ng dagdag na kapangyarihan sa Hydra. Sinabihan ni Sig si Margules na umatras muna sila pero hindi siya pinakinggan nito. Ngunit pagkaatake nito muli sa Hydra ay dito na nabali ang kanyang espada. Kagad na gumanti ang Hydra at buti na lang ay dumating dito si Laos para iligtas siya. Pero dahil isang healer si Laos ay pinatulong muna siya ni Sig na asikasuhin si Armia. Ginamit niya kay Armia ang heal spells nang sunod-sunod na siyang ikinagulat ni Lyra. Ni minsan ay hindi pa siya nakakakita na may gumawa nito kaya dito na siya napatanong sa kanyang sarili kung sino ba itong si Laos. Ilang sandali lang ay bumuti na ang kalagayan ni Armia kaya nagkaroon na ito ng malay. Dahil dito ay minabuti nila Laos at Arsene na tulungan na si Sig sa pakikipaglaban sa Hydra. Nagtataka si Margules kung bakit napakatibay ng espada ni Sig kaya dito na sinabi ni Lyra na isa itong magical sword. Ilang sandali lang ay napuruhan ng Hydra si Arsene at napagtanto kagad ni Laos na nais nitong gawing hostage si Arsene para makipag one-on-one siya dito. Dahil dito ay naramdaman ito ng Guildmaster at ang problema ay napuruhan siya ng Hydra. Nang makita niya si Arsene ay muli siyang bumangon pero sa pagkakataon na ito ay na-activate niya na ang nakatago niyang kapangyarihan. Ito pala ang ikinababahala ng Guildmaster na nais niyang manatili sa pagkakatulog. Sa isang atake lang ni Laos ay natalo niya kagad ang Hydra pero nawala naman siya ng malay. Nang magising siya ay sinubukan siyang tanungin ni Lyra kung ano ang nangyari sa kanya kanina pero dahil hindi niya ito masyadong matandaan ay hindi muna siya pinilit na sagutin ito. Tuwang-tuwa naman si Margules habang pinupuri siya at kaagad nitong binanggit ang hatian nila nang makukuha sa Magic Stone na silang tatlo lang umano ni Saberia ang dapat makinabang. Kahit umano si Armia ay hindi din dapat mabigyan ng parte at mas mabuti pa siguro na ibenta na lang nila ito. Dito na siya biglang sinuntok ni Arsene at sa galit niya ay gusto niyang ipatanggal si Arsene bilang adventurer. Ngunit ayaw nila Lyra na tumstigo at para makabawi ay tinakot pa nila si Margules sa krimen na nais nitong gawin kay Armia. Dito na nagpakilala si Sig na isang guild representative mula sa Royal Capital at gusto niyang mapanagot si Margules. Pagkabalik nila ng guild ay nilinaw niya sa lahat kung ano talaga ang kanyang misyon at ito ay may iniimbestigahan siya sa syudad. Para naman sa parusa ni na Margules at Saberia ay matatanggal sila sa guild at posibleng forced labor panghabang buhay. Dahil naaawa si Laos sa mga ito ay kinausap niya sa labas si Sig para makiusap dito na paalisin na lang ng syudad sila Margules. Sinabi niya ang kanyang mga dahilan at buti na lang ay naintindihan siya ni Sig. Pagkabalik nila Lyra sa kinaroroonan ni Armia ay dito na sinabi ni Sig ang buong detalye ng kanyang iniimbestigahan sa syudad at ito ay obserbahan ng Mardat Guild Branch.
Nakiusap siya kay Lyra na bumuo sila ng party para mas mapabilis ang kanyang pag-iimbestiga. Pumayag naman si Lyra pero sa isang kondisyon at ito ay dapat din nilang isali sa party si Armia. Maliban sa guild ay may isa pa na gusto ding obserbahan si Sig at ito ay si Laust. Kinabukasan ng makausap nila sila Laust ay ipinaalam nila na bumuo sila ng party. Dahil sa kanilang mga skills ay nakikita ni Arsena ang pagkabalanse ng kanilang party. Katapos nilang mag-usap-usap ay napagpasyahan ni Laust na magtungo muna sila sa guild dahil nakalimutan pala nila na papalitan kahapon ang nakuha nilang magic stone mula sa Hydra. Maliban dito ay parang gusto din niya na kumuha na sila ng quest para magkaroon din ng karanasan dito si Arsena. Pagkadating nila ng guild ay ramdam nila kagad na parang kakaiba ang tingin ng ibang adventurer sa kanila. Napagtanto kagad ni Laust na tungkol ito sa pagtalo nila sa Hydra at posibleng may iba na gustong agawin sa kanila ang magic stone. Bigla silang nilapitan nila Marnell at gusto nitong makausap si Laust. Pina-address nito ang iba niyang kasama dahil gusto lang pala nitong humingi ng paumanhin kay Laust. Matagal na umano nilang napapansin ang hindi maayos sa pagtrato ni Margules kay Laust pero nagbulag-bulagan lang sila. Gayunpaman ay hindi naman sila sinisisi ni Laust at gugustuhin pa niya na hindi din magbago ang tawag ng mga ito sa kanya. Nang makita ni Amherst ang magic stone ay mas lalo lang itong natuwa. Sinamantala na din ni Laust ang pagkakataon na ito na ipaalam kay Amherst ang tungkol sa orc na nakalaban nila sa upper level. Marami na din palang report na natatanggap ang guild tungkol dito. Biglang dumating si Handsome kaya dito na mismo sila Laust nag-report tungkol sa orc. Ang problema ay wala din umanong dapat na gawin pa dito ang guild dahil alam na ng mga adventurers ang tungkol dito. Sa halip ay sinabihan lang nito si Laust na kung natatakot umano siya ay pwede naman siyang umalis na lang ng syudad. Galit na galit si Arsene sa mga sinabi ni Handsome pero ayon kay Amherst ay ganito talaga ang ugali nito. Dito na napasok sa kanilang usapan ng guildmaster na nagngangalang Mist. Dahil umano sa sobrang katandaan nito ay si Handsome ang itinalaga nito na maging kanang kamay nito kaya siguro sobrang istrikto ni Handsome. Naalala ni Laust na kukuha pala sila ng quest kaya humingi na siya ng tulong kay Amherst. Nakita nila dito ang isang quest na may kinalaman sa Phoenix at gusto ni Arsene na ito na lang ang kunin nila. Pero hindi ito inirerekomenda ni Amherst sa kanila dahil wala silang mage at healer na kayang gumamit ng area heal. Bigla nilang naalala ang party nila Lyra kaya naisip nila na alukin ang mga ito sa isang joint venture. Tinanggap naman nila Sig ang alok para na din mas mapadali ang kanilang pag-oobserba kay Laust. Habang naglalakad na sila Laust pabalik ng kanilang tinutuluyan ay bigla na lang may yamakap na babae kay Arsena at dahil sa pagkagulat ay inatake ito ni Arsena. Ito pala ay si Ralma na personal niyang kilala kaya napatanong siya kagad kung bakit ito naririto. Pagkadating ni Laust ay nakilala din ito kagad ni Laust dahil ito pala ang kanyang master. Sinabihan siya nito na huwag makialam sa buhay ni Arsene pero hindi siya sumang-ayon sa gusto nito dahil may party na sila at ayaw niyang pilitin lang nito na pauwiin si Arsene kahit hindi naman gusto ni Arsena. Dahil dito ay sinubukan siya nito kung may ibubuga na ba siya. Dahil madali lang niya itong naiwasan ay hinayaan na lang siya na manatili. Dito na nalaman ni Laust na tumakas lang pala si Arsene sa kanilang bahay. Iminungkahi niya na pauwiin muna si Arsene para magpaalam ng maayos sa kanyang ama na siya namang ikinalungkot ni Arsena. Ngunit ayon kay Ralma ay hindi niya na umano kailangan pang umuwi at hindi din umano tutol ang kanyang ama na maging adventurer siya. Nabahala lang ito na bigla siyang umalis ng walang palm at bagamat inutusan si Ralma na ibalik siya kung hindi maayos ang kanyang kalagayan ay hindi na ito kailangan pa. Nagpaiwan muna si Ralma para uminom saglit at nang matapos siya ay kumilos na siya para sa totoo niyang sadya dito at ito pala ay si Mist. Kinabukasan ng umaga ay umalis na sila Laust para trabahuin ang kanilang quest. Pagkadating nila dito ay nagtaka si Arsene kung bakit wala silang makitang Phoenix. Dito lang niya nalaman na malalaki pala ang mga ito at makikita lang nila ito sa mga malalawak na parte ng labyrinth. Nang makarating sila sa posibleng teritoryo ng isang Phoenix ay naghagis ng bato si Laust para maalerto ang Phoenix at mapilitan itong lumabas. Ilang sandali lang ay may lumabas ngang Phoenix at dito na napagtanto ni Arsene kung bakit sinabi ni Amherst na hindi sila uubra sa isang Phoenix kung sila lang dalawa ni Laust. Kagad itong umatake kaya napilitan muna sila na magtago. Ilang sandali lang ay sinabihan ni Sig si Armia na lumikha ito ng water affinity spell at punteryahin ng isang pakpak ng Phoenix. Para makapaghanda siya ay sinimulan na nila Sig na kunin ang atensyon ng Phoenix. Ginamit niya ang water arrow at matagumpay niyang napuruhan ng pakpak ng Phoenix. Pero umatras lang ito at parang may gagawin na paghahanda. Nang makarating naman si Ralma sa guild ay kaagad siyang nilapitan ni Amherst. Napansin pala kaagad nito ang kanyang mga suot na mga accessories at alam nitong may malalaking halaga ang mga ito.
Sigurado siya na isang first-class adventurer si Ralma at hindi niya ito pwedeng palampasin. Sinabi ni Ralma na nais niyang makausap ang Guildmaster. Ngunit dahil wala siyang appointment at sinabi pa niya na gusto niyang iligpit ang Guildmaster ay hindi tuloy siya pinayagan ni Amherst na makaharap ang Guildmaster. Dahil dito ay napagpasyahan niya na pwepwersahin niya na lang na pumasok sa opisina ng Guildmaster pero bigla namang dumating dito si Handsome para pigilan siya. Alam nito ang kayang gawin ni Ralma kaya ipinaalala na din ito kay Amherst na huwag gagalitin si Ralma. Dinala niya si Ralma sa kanyang opisina at ang plano pala ni Ralma na sasabihin sana kay Mist ay siya ding sinabi ni Laust kahapon at ito ay ang tungkol sa kakaibang nangyayari sa Labyrinth. Pero ang kaibahan lang dito ay may kutob siya na may magaganap na Labyrinth Rampage. Isa sa ikinababahala niya ay ang mutation ng mga halimaw at ang matinding mana na nakukolekta mula sa syudad at sa Labyrinth mismo. Sigurado siya dito dahil ito na din mismo ang ginagawa ng Phoenix na kaharap nila Laust. Nang makumpleto ang mutation ay muli lang nakaramdam ng takot si Armia kaya nabahala si Lyra na baka matulad na naman ito nung nilabanan nila ang Hydra. Bigla silang inatake ng Phoenix at buti na lang ay mabilis nakakilo si Sig para sanggain ito. Binigyan nila ng lakas ng loob si Armia dahil alam nila na hindi sila mananalo kung wala si Armia kaya dito na ito kumalma. Dismayado si Ralma na wala siyang maayos na nakuhang sagot mula kay Handsome kaya pinuntahan niya na lang ang isang pillar. Isa din ito sa gusto niyang imbestigahan dahil may kakaiba siyang nararamdaman dito. Habang inihahanda ni Armia ang susunod niyang atake ay sinusubukan muna nila Laust at Narcena na labanan ng Phoenix. Ginamit ni Armia ang Ice Arrow ngunit kahit napuruhan niya ito ay hindi ito naabot ni Sig. Buti na lang ay dali-daling kumilos si Narcena at matagumpay niya itong napabagsak na kaagad namang sinundan ng atake ni Laust dahilan para dito na nila ito tuluyang matalo. Pagkabalik nila ng tavern ay naabutan nila dito si Ralma na umiinom. Habang kumakain sila ay dito na nila nalaman na si Narcena pala ay anak ng Earl ng Anal Estoria. Dahil dito ay nalaman na ni Laust na si Narcena pala ang bata na tinulungan niya dati. Ipinaalam naman ni Handsome ang panibago na namang mutation at ang pagpapakita ni Ralma sa guild kanina. Kinabukasan ng pinapalitan na nila Laust ang Magic Stone ng Phoenix ay nagulat si Narcena na kakaunti lang ang laman ng supot. Hindi niya alam na mga ginto pala ang laman ng supot kaya pinabuksan ito sa kanya ni Amherst. Alam ni Amherst na kung mga pilak at tanso ang kanyang ibibigay ay hindi ito madadala nila Laust sa sobrang dami nito. Matapos siyang bigyan ng komisyon ni Laust ay umalis din ito kaagad kaya natanong niya si Narcena kung may problema ang mga ito. Dahil malaki-laki ang kanilang nakuhang bayad ay iminungkahi ni Narcena kay Laust na kumuha na sila ng mauupahang bahay. Kung mangyari man ito ay matutupad niya na din ang matagal niya ng pinapangarap na makasama si Laust sa isang bubong ng sila lang dalawa. Pero ang plano ni Laust ay itabi na lang muna nila ang pera para may magamit sila sakaling magkaroon ng emergency at isa pa ay dapat nilang ikonsidera ang alok ni Sig na magsama-sama sila sa iisang party. Bagamat wala pa silang sagot kay Sig ay sigurado siya na makakabuti ito para sa kanila lalo na kung magpasya sila na galugarin pa ang mga mas mababa pang layer ng labyrinth dahil sa taglay na lakas ni Sig. Dahil suportado ni Narcena kung ano man ang magiging desisyon ni Laust ay napagpasyahan nila na tanggapin ang alok ni Sig. Ipinagdiwang nila ang bagong buo nilang party sa tavern. Nang inantok si Armia ay inihatid ito ni Lyra sa kwarto nito kaya sinamantala ni Narcena ang pagkakataon na ito na humingi ng payo kay Lyra. Tungkol pala ito sa alok niya kanina kay Laust na mangupahan na sila ng sarili nilang bahay. Buti na lang ay may karanasan na din kahit papano si Lyra kaya nakapagbigay ito ng payo kay Narcena. Ito din pala ang pinag-uusapan nila Laust at Sig dahil naguguluhan din si Laust. Para kay Laust ay isa na sa pinaka-importanting tao sa kanya si Narcena kaya kailangan siyang mag-ingat sa mga desisyon niya. Habang ikinikwento ni Lyra ang tungkol sa kanila ni Sig ay nagising si Armia dahil gusto din itong marinig ang kanyang kwento. Dati pala silang magkasama ni Sig sa isang party hanggang may naging miyembro sila na may gustong gawing masama sa kanya. Bagamat hindi ito nagtagumpay ay galit na galit si Sig sa kanyang sarili na pinayagan niya ito na makasali sa kanilang party. Matapos nila itong itakwil sa kanilang party ay hindi na din nagpakita pa sa kanila si Sig dahil wala na itong mukhang maiharap kay Lyra at ito din pala ang ikinikwento ni Sig kay Laust. Base sa mga sinasabi ni Lyra tungkol kay Sig ay nalaman kaagad ni Sheila na may gusto ito kay Sig. Ilang sandali lang ay biglang lumapit kina Laust si Amherst para magbigay ng report kay Laust. Pinaimbestigahan pala ni Laust si Narcena para alamin ang iba pang detalye tungkol dito. Base sa nalaman ni Amherst ay tutol nung una ang ama ni Narcena na maging isa siyang adventurer pero nagbago ito matapos ang isang pangyayari. Ito ay nung nagising si Narcena isang araw na bigla na lang nagbago ang kulay ng kanyang buhok.
Siguro ay iniisip ng kanyang ama na baka kakaunti na lang ang nalalabi sa kanyang buhay kaya pumayag na lang ito sa kanyang mga gusto. Hanggang ngayon ay hindi pa din matukoy kung bakit nag-iba bigla ang kulay ng kanyang buhok sa isang gabi lang. Hindi na din nagtagal pa dito si Amherst at matapos lang nitong makuha kay Laust ang kanyang bayad ay umalis na siya. Dahil sa mga ginawa ni Arsena para kay Laust ay naisip ni Lyra na sana ganito din siya kaagresibo kaya pinilit tuloy siya nila na Arsena na magtapat na kay Sig ng kanyang nararamdaman. Nag-usap silang dalawa at naging matagumpay naman ang kanyang pag-amin. Niyaya naman ni Laust si Arsena na mag-usap din sila bukas dahil may importante din siyang sasabihin. Kinabukasan ng umaga ay may isang party ang may nakaengkwentro ding orc sa upper level ng labyrinth. Hinintay muna nilang makalampas ito bago sila lumabas. Ngunit may isa pa palang orc na magpapakita kaya naisip nila na gawing pain ang bago nilang miyembro na si Cheese. Katapos nila itong maitulak sa mga orc ay dali-dali silang umalis dito. Habang nag-aalmusal naman sila Laust ay napansin nila na wala pa sa sarili si Arsena. Alam nila Sig na dahil ito sa sinabi kagabi ni Laust na mayroon siyang importanteng sasabihin dito. Naisip nila na mas mabuti siguro na wag na itong patagalin pa ni Laust at baka kung ano pa ang gawin ni Arsena. Lumapit si Laust dito para sabihin na ang importante niyang sasabihin ngunit biglang pumasok si Cheese na sugatan at humihingi ng tulong. Kagad nila itong dinala sa kwarto para gamutin at buti na lang ay hindi malubha ang mga sugat na natamo nito. Nalaman nila mula kay Mary na isang labyrinth orphan si Cheese at kababata ni Sheila. Wala itong ibang pangarap kundi ang maging isang adventurer at tuwang-tuwa pa ito na ipaalam sa kanya na may party na itong nasalihan. Dito na naisip ni Laust ang posibilidad na inabandona din ito ng kanyang mga kasama kaya nagpasya siya na magtungo sa guild. Pagkadating niya sa guild ay nadakip na nila Marnell ang mga nag-abandona kay Cheese at umami na din sa kanilang ginawang kasalanan. Nagpasya siya na hindi na parusahan pa ang mga ito at paalisin na lang ng syudad. Ngunit dahil din sa kanilang ginawa ay binalaan sila ni Amherst na bawal sa guild ang ganitong paraan. Dumating din dito si Handsome para ipaalala sa kanila na dapat ay nakikipagtulungan muna umano sila sa guild bago sila gumawa ng sarili nilang desisyon. Minabuti ni Laust na kausapin ito sa kanyang opisina para pag-usapan ng mga insidente na katulad ng naranasan nila ni Cheese. Ngunit kahit anong sabihin niya ay wala pa din umanong magagawa ang guild sa ganitong insidente. Katwiran pa ni Handsome na hindi naman pinilit ng guild ang isang tao na maging adventurer at para maiwasan ang ganitong insidente ay pwede namang umalis sa pagiging adventurer. Gayunpaman ay alam niyang may iba pang paraan at naisip kagad ni Handsome ang redemption. Dito na ipinakita ni Handsome ang kanyang peklat kaya naalala na siya ni Laust dahil siya pala si Northern na naging kasama ni Laust sa isang party. Katulad kay Laust ay hindi din siya pinapahalagahan ng kanilang party dahil sa pagiging incompetent niya. Sinusubukan siyang tulungan ni Laust pero parati niya itong tinatanggihan dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya. Isang gabi ay bigla siyang ginising ni Laust dahil sa mga goblins na nakapwesto sa di kalayuan. Nang malaman ito ng kanilang mga kasamahan ay nagpasya ang mga ito na itulak silang dalawa ni Laust sa mga goblins para maging pain at makatakbo ang mga ito. Wala na silang magawa kundi labanan ng mga goblins hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataon na makapagtago. Dahil dito ay natuntun tuloy ng mga goblins ang kanilang mga kasamahan. Nang aalis na sana sila ay dito na naramdaman ni Handsome ang pananakit ng natamo niyang sugat. Kagad itong pinagaling ni Laust kahit pa pinipilit siyang paalisin ni Handsome dahil baka maabutan pa sila ng mga goblins. Ngunit hindi niya ito pinakinggan kaya parehas silang nakaligtas. Pagkabalik nila ng syudad ay nawala na sila ng kontak hanggang sa makilala ni Handsome ang guildmaster. Kaya ipinaalala niya ang kanilang nakaraan ay para makabawi kay Laust sa pagtubos nito sa kanya dati. Nakiusap siya kay Laust na lisanin na ang syudad kasama si Arsena sa lalong madaling panahon dahil ito lang ang huling maipapayo niya. Pagkalabas ni Laust ay lumapit sa kanila si Amherst dahil nais nito na makausap silang dalawa ni Marnell. Tungkol pala ito sa pagsugpo sa mga halimaw na posibleng aatake sa kanilang syudad. Pero kailangan itong gawa ng guild ng request katulad sa Phoenix. Para sa reward ay mas mataas ang makukuha ng mga adventurers kaya napagpasyahan ni Amherst na bawasan ang kanyang mga nakolekta mula sa mga komisyon na nakuha niya. Kinabukasan din mismo ay magsisimula na sila sa pagharap sa mga halimaw na makikita nila na umaaligid malapit sa syudad. Pagkabalik nila ay naabutan nila si Sig na sinasani sila Cheese. Ilang sandali lang ay pumalit sa kanya si Arsena para naman sa martial arts. Dito na ipinaalala nila Lyra kay Laust ang plano sana niyang sabihin kay Arsena na nakalimutan niya na dahil sa dami ng mga nangyari. May dumating naman na sulat mula sa punong ministro para kay Mist at katulad ng ibang sulat ay pinababantayan pa din ito sa kanila si Arsena. Napatanong si Handsome kay Mist kung bakit kaya interesado ang punong ministro kay Arsena.
Dito na sinabi ni Mist na may kapalaran si Arsena na kagaya sa Sleeping Beauty. Ang pagbabago ng kanyang buhok ay patunay lang na siya ang napili para puksain ng Evil Dragon. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan na nila Laos ang pagpigil sa mga halimaw na nagtatangka na sumalakay sa syudad. Nang may makita na silang mga halimaw ay napagpasyahan nila na salubungin ang mga ito para masigurado na wala sa mga ito ang magkakaroon ng pagkakataon na makadiretso sa syudad. Mabilis lang nilang natalo ang mga ito ngunit matapos nilang makolekta ang mga magic stone ay bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Ramdam din ito sa buong syudad kaya naisip ni Mist na nagsimula na siguro ang kanilang ikinababahala. Pagkabalik nila Laos sa tavern ay biglang lumapit sa kanila ang kasamahan ni Marnell dahil nais nito na pumunta umano sila sa kinaroroonan ni Marnell ngayon na mismo. Kagad naman silang nagtungo sa kinaroroonan ni Marnell at pagkadating nila dito ay nakita nila ang maraming goblins na nakapwesto malapit sa syudad. Napagpasyahan nila na iligpit kagad ang mga ito pero matapos mapuruhan ni Laos ang isang hobgoblins ay bigla itong nagsalita na siyang ikinagulat nilang lahat. Kahit din pala ang ibang goblins ay nakakapagsalita din at paulit-ulit binabanggit ng mga ito na iligpit silang lahat. Hindi muna nila ito inintindi masyado at nag-focus lang sila na ubusin ang mga ito. Nang matapos sila ay may dumating naman na isang adventurer para ipaalam sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon sa labas ng labyrinth. Sa sobrang dami ng mga halimaw na nandito ay napagpasyahan nila na bumalik muna sa guild para humingi ng tulong sa ibang adventurer. Pagkadating nila ng guild ay nagulat sila sa dami ng mga adventurer na nakapila para kumuha ng pabuya. Maliban pala sa malaki ang bayad sa sinumang sasama na labanan ng mga halimaw ay makukuha din kagad ang pabuya. Dumating din dito si Ralma kaya naisip kagad ni Laos na alam din nito na may magaganap na monster rampage. Naalala ni Amers na may nabasa siya tungkol dito kaya tiningnan nila ang libro na ito. Nalaman nila dito ang sanhi ng labyrinth rampage at ito ay ang naipong matinding magic power sa loob ng labyrinth. Nakasulat din dito kung paano mapipigilan ang labyrinth rampage. Dito na naalala ni Amers ang rason bakit binuo ang mga Adventurers Guild at ito ay para mabawasan ang magic power ng mga labyrinth sa buong rehiyon. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagsidatingan na sa syudad ang mga halimaw. Hindi lang mga goblins at orcs ang kanilang nilalabanan dahil andito din pala ang mga leech. Ilang sandali lang ay nawala ng balanse si Sig pero buti na lang ay may nagligtas sa kanya. Ito pala ang kanyang master na si Ronaldo na siya ding master ni Laos. Dito lang din nila nalaman na naging master din ito ni Arsene pero tumigil lang si Arsene dahil mas nag-focus siya sa martial arts. Nagrereklamo namang lumapit si Ralma kay Ronaldo dahil sa tagal nitong dumating. Para makabawi ay ipinakita na lang ni Ronaldo ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Biglang dumating dito si Handsome para sunduin si Ralma dahil nais umano siyang makausap ni Mist. Nakiusap si Laos na sumama at pumayag naman si Handsome. Sinabihan din ito si Arsene na kailangan din itong sumama sa kanila. Pagkadating nila sa silid ni Mist ay kagad itong inatake ni Ralma. Dito lang nalaman nila Laos na isa palang elf ang guild master. Pero ang mas ikinagulat nila ay naging master pala ito ni Ralma. Alam ni Ralma na matagal nang alam ni Mist na mangyayari sa syudad ng Mardat ang labyrinth rampage pero ang gusto niyang malaman ay kung bakit nito inilihim sa lahat. Katwiran ni Mist ay hindi siya ang may gusto dito dahil inutusan lang siya ng mas mataas pa sa kanya. Dito na nalaman nila Laos na si Mist pala ang nagpatayo ng mga pillars para magsilbing panangga sa mga halimaw. Para ma-activate ito ay humingi si Mist ng tulong kay Ralma dahil si Ralma lang ang kilala niya na may matinding magical power. Pumayag dito si Ralma pero kailangan ay may gawin din si Mist at ito ay talunin ng Master of Labyrinth. Dahil nagkasundo sila pareho ay dinala na ni Handsome sila Ralma kung saan niya i-activate ang mga pillars. Bago siya magsimula ay pinayuhan muna niya si Laos na huwag masyadong magtitiwala kay Mist. Pagkapasok niya ay kaagad ding na-activate ang mga parang wall of light. Dito na naalala ni Laos na mayroon palang city walls ang Mardat at ito ang pinakamatibay na pader sa lahat. Dahil sa pader na ito ay hindi na magawang makapasok ang mga halimaw. Nang magkita-kita sila Laos at sila Sig ay sinabi nila sa mga ito ang mga nalaman nila kay Mist at ang sitwasyon ni Ralma. Para hindi malagay sa alanganin ng buhay ni Ralma ay kailangan matalo kagad ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga halimaw. Ilang sandali lang ay biglang may sumulpot na isang griffin. Alam nila na napakalakas nito kaya kailangan mailigpit nila ito dahil mas maraming mana ang posibleng makonsumo ni Ralma para lang mapanatili ang tibay ng barrier. Para matulungan si Ralma ay minabuti nila na harapin ang mga halimaw bago pa makaatake ang mga ito sa barrier. Ngunit ilang sandali lang ay nagtaka sila nang bigla na lang umatras ang mga halimaw. Ito pala ay dahil sa Fenrir na katulad sa Griffin ay isa din sa malalakas na halimaw.
Napagpasyahan ni Ronaldo na harapin ang Griffin at ipinaubaya niya na lang ang Fenrir kina Laos. Biglang umatake ang Fenrir kay Armia at buti na lang ay nasangga ito ni Laos. Naglaban silang dalawa pero dahil sa bilis ng Fenrir ay napuruhan nito si Laos. Dito na kumilos si Sig at sila ni Armia muna ang nagtulungan dito habang pinapagaling ni Lyre si Laos. Umakyat naman si Ronaldo sa pillar para madali niyang maabot ang Griffin. Bigla namang umatake kay Armia ang isang leech kaya nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang Fenrir na makaatake kay Sig. Iniligpit ni Narcena ang leech pero pinunteriya naman ng Fenrir si Lyra. Ang problema ay inatake din ng Fenrir si Laos kaya dito na nagalit si Narcena. Naglaban silang dalawa ngunit dahil sa lakas at bilis ng Fenrir ay nahirapan si Narcena. Kaya ilang sandali lang din ay nagawa na siyang mapuruhan ito. Walang kaalam-alam ang Fenrir na pain lang pala si Narcena para makarecover si Laos. Dahil dito ay hindi na ito nakailag pa sa atake ni Laos at dito na nila ito natalo. Matapos nilang maubos ang mga halimaw ay napagpasyahan nila na bumalik muna sa tavern para makapagplano sa susunod nilang gagawin. Ngunit biglang nagpakita dito si Handsome na kaagad dinukot si Narcena at wala nang nagawa pa dito sila Laos. Pagkabalik nila Laos ng tavern ay dito na sinabi sa kanila ni Ronaldo na si Narcena ang Sleeping Princess. Kasalukuyan na ding ipinapaliwanag ni Miss kay Narcena ang tungkol dito. Tuwing sumasapit ang ika-200 taon ay may Evil Dragon ang nagpapakita. Pero nagagawa itong mapigilan ng hero kaya napipilitan itong umatras. Eksaktong ika-200 taon na nang huling magpakita ang Evil Dragon kaya ibig sabihin lang nito ay anumang oras ay posible na itong magpakita. Alam ni Miss na nasa kailaliman ng Mardat Labyrinth ito na mamalagi ngunit ang problema ngayon ay wala silang matatawag na hero katulad ng mga huling nagpakita ang Evil Dragon. Pero may paraan para mapatulog ito muli at si Narcena lang ang makakagawa nito. Dahil alam na nila Ronaldo na pupuntahan nila Miss ang kinaroroonan ng Master of Labyrinth ay napagpasyahan din nila na magtungo din dito. Pagkadating nila Miss sa pinakailalim ng labyrinth ay nakita nila dito ang shrine ng Master of Labyrinth na sinasabing wala pa ni isa ang nakakakita. Ilang sandali lang ay nakarating na din dito sila Laos ngunit nang lalapitan niya na si Narcena ay bigla namang may nagpakitang mga Cyclops. Pero hindi naging hadlang sa kanya ang mga ito dahil madali lang niyang nailigpit ang mga ito. Naisip ni Miss na panahon na siguro para ipaubaya sa mga tao katulad kina Laos ang pagligpit sa Master of Labyrinth. Pumayag naman dito si Laos basta ang importante ay walang masasakripisyo. Lumapit si Miss sa shrine at pinalabas niya ang Master of Labyrinth. Kagad itong umatake sa kanila kaya pinagtulong-tulungan nila ito. Matapos itong mabigyan ng pinsala nila Ronaldo ay sinundan kagad ito ng atake ni Narcena at si Laos na ang tumapos dito. Ngunit ilang sandali lang ay nakaramdam sila ng pagyanig at bigla na lang may umatake kay Handsome. Ito pala ang Evil Dragon na mismo at nais nito na makuha ang katawan ni Mist kapalit ng buhay ni Handsome. Plano sana ni Mist na isakripisyo na lang si Handsome para sa kapakanan ng nakararami pero dahil nag-alinlangan siya dito ay nagkaroon tuloy ng pagkakataon ng Evil Dragon na makuha ang kanyang katawan. Kagad itong umakyat para umpisahan ang pag-atake sa syudad. Nakiusap si Handsome kay Laos na iligtas ang kanyang master kaya kagad din niyang dinala sila Laos sa taas. Nang maramdaman na ni Ralma ang ginagawang pag-atake ng Evil Dragon ay nagulat din siya na nagawa nitong makontrol ang katawan ng kanyang master. Alam ng lahat na dahil sa ginawang pag-atake ng Evil Dragon sa barrier ay nahihirapan din dito si Ralma. Para makatulong ay napagpasyahan nila Marnel na lumabas na din ang barrier para hindi na makalapit pa ang mga halimaw. Napagpasyahan nila Ronaldo na harapin na ang Evil Dragon pero nakiusap si Laos kay Narcena na maiwan muna ito kay Handsome. Habang abala sila Ronaldo sa mga atake ng Evil Dragon ay nakaisip ng paraan sila Laos at Armia para makalapit sa Evil Dragon. Ang problema ay naunahan nito si Laos ng atake kaya dito na sinabihan ni Handsome si Narcena na puntahan si Laos. Kagad naman itong nagtatakbo sa kinaroroonan ni Laos. Pagkalapit din nila Ronaldo ay sinabi ni Narcena ang desisyon niyang gamitin na ang kapangyarihan ng Sleeping Princess. Bagamat posibleng 10 taon lang ang itatagal ng pagtulog ng Evil Dragon ay alam niyang sapat na ito para mahanap ang hero na pwedeng tumalo dito at may tiwala siya na magagawa ito ni Laos. Nang tinawag niya ang Evil Dragon ay nalaman kaagad nito na siya ang Sleeping Princess. Kahit ayaw nito na gawin ang gusto niya ay hindi nito mapigilan ang kanyang sarili. Ngunit nang makita ni Laos ang ginagawa ni Narcena ay muli na namang nagising ang nakakatakot niyang kapangyarihan. Kahit ang Evil Dragon ay hindi makapaniwala sa nakikita niya kay Laos. Bigla siyang inatake ni Laos at wala siyang nagawa para pigilan ang sunod-sunod na suntok nito. Pero ayaw ni Narcena na makita na nagkakaganito si Laos kaya kagad niya itong pinigilan at dito lang ito kumalma. Susubukan na sana ng Evil Dragon na tumakas ngunit pinigilan siya ni Mist.
Hindi na pinalampas ni Laos ang pagkakataon na ito na atakihin ng Evil Dragon. Sa pagkatalo ng Evil Dragon ay nagsiatrasa na din ang mga halimaw. Dahil wala na ang panganib na dulot ng mga halimaw ay pwede na ding huminto si Ralma kaya sinalubong siya ni Ronaldo. Kagad namang nakarating sa punong ministro ang mga nangyari sa Mardat. Dahil sa pagpanaw ni Mista itinalaga ni Handsome si Amherst bilang bagong guildmaster. Ayaw sana itong tanggapin ni Amherst pero nang malaman niya ang sahod niya dito ay kaagad niya itong tinanggap. Alam ni Laos na magigising muli ang Evil Dragon kaya napagpasyahan niya na maglakbay para hanapin ang hero. Niyaya niya si Arsena na sumama sa kanya at pumayag naman ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Healer Who Was Banished from His Party is in fact the strongest season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.